Ayan, sige po. Last 2 weeks, ngayong month na to, ano yung tema natin? Just once, di ba? Ibig sabihin, ito yung mga bagay na minsan lang mapag-usapan. Ayan, yung mga bagay na dapat natin malaman, pero bihirang mapag-usapan at kung minsan, pinag-uusapan nga, ayaw naman paniwalaan or hindi naman pinaniniwalaan pa ng maraming tao. Ayan, so yung nakaraan, yung una, si Pastor Alfred, nandito ba kayo nung si Pastor Alfred yung nag-share about worship, true worship leads to brokenness. And then yung last week, ano yung tinuro last week? Sino nandito? About, ayun, yung final destination. It's about death. At syempre, dahil merong death, we need salvation from our God. Amen. So, ayan yung mga nakaraang topic. So, this time, meron pa isang truth na dapat nating malaman at dapat nating paniwalaan. Ayan. Sige, may tatanong muna ako sa inyo. Sa mga kabataan nandito, no, sa inyong lahat, ano yung peg na peg yung pinag-uusapan? Ayan. Peg. Nakita ko yung kay Chas eh. Sabi ko, ano ba yung peg? Hindi yung pig. Peg. Hindi pig. Nakita ko lang sa ano niya, sa comment niya. Sabi niya, peg ko yan. Ano ba yun? Parang light. Ganun ba yun? Ayun. Sa mga kabataan, kayo ha? Ano yung gusto yung laging pinag-uusapan pagka nakita-kita na kayo magkakabarkada? Ha? Pagkain? Ano ba? Ano yung hindi, yung kumbaga pag nakita kayo, yung mga kasama mo, mga kaibigan mo, hindi pwede hindi yung pag-uusapan ng bagay na yun. Ha? Gala? Ayan. O sige ha. Ano daw? Cheese. O sige. Tingnan natin kung kanino nakakabilang dito ha. Meron akong 3 grupo ng mga magkakaibigan. Yung mga, okay yun. Yung mga nerdy type, sino dito ang amin nerdy type? Hindi po kami nakasalamin, nerd na. Sino dito nerdy type? Yung mga genius. Yung mga super, ayan, si Marcus daw. Totoo ba yan? Pati yung lang card mo? Si Marlo? Ayan, ito, matalino talaga to eh. Ayan, so, yung mga nerdy type, Lope, ano yung kadalasan na pinag-uusapan niya ng mga kasama mong nerdy type eh? Oh, laging exam. Ano ba? Ano yung sagot mo sa number? Ano ba yung mga laging pinag-uusapan ng mga yung mga serious talaga sa pag-aaral nila? Project. Ayan, di ba? Sige. Minsan pa yung mga awards. Ayan, di ba? Minsan nagko-compare kayo ng ito yung medal. Ilan ang medal mo? Ilan yung trophies mo? Ilan yung quiz bee na napanalunan mo? Di ba mga ganon? Kasi sa mga ganong grupo, kumbaga yun yung ano sa kanila, important sa kanila. Yung bagay na yun, yung hilig nila, yung interest nila. Kaya yun yung madalas nilang pag-usapan. Nakukuha po? Nakikinig po ba lahat? Ayan. Pangalawa, sino dito honest? Or makapalimuka? Sino dito yung mga sinasabing heartthrob? Heartthrob! Ayan, talagang nun. Sino dito? Hindi, patingin mo kami. Yung mga heartthrob. Mga heartthrob. Si Raji, alam na. Ayan. Ang problema lang ah. Yung mga astigil na type dito, mga lalaki. O mamaya, kayo narinig ko, ano yung madalas daw pinag-uusapan? Chicks? Bakit mga malak ba kayo? At chicks ang pinag-uusapan nyo? Boys? Ew. Ayan, di ba? Yung iba dyan, ilang babae na wag nang paiyak mo. Ganyan, di ba? O kaya, ikaw. Ano? Heartthrob? Yan. Diba? Ganun yung, sa mga ganong tipo ng mga kabataan, yung mga astigin, ilang MVPs na ba, na awards yung nakuha mo sa basketball. Diba? Yun yung
Ayan. So this time, sa atin, yung tema nga po, ayan, boy, piyok pa. Yung tema natin is just once. Yung mga importanteng bagay, kaya lang bihira, mapag-usapan, at pag napag-usapan, minsan ayaw pang paniwalaan. So, handa na ba kayong malaman kung ano to? Meron ba kayong idea? May hint ba kayo kung ano yan? Sige, pray muna tayo para magkaroon tayo ng hint. Sige, let's pray. Lahat na tayo yumuko. Hallelujah, Father God. Lord, maraming salamat sa buhay ng mga kabataang narito ngayon. Lord, pinili niyo po ang bawat isa sa amin upang marinig namin ang iyong salita, ang iyong mensahe. Matuto kami, Panginoon, Lord God, at malaman namin kung ano yung mga dapat, Lord God, para maisabuhay po namin, Lord God. Lord, salamat. I pray na buksan mo ang puso ng bawat isa sa amin, even at our young age, Lord, maunawaan namin ang katotohanan ng iyong salita at hayaan po na maisapamuhay namin ito every day, Lord God. Lord, samahan niyo po ako as I share your word. O Lord God, gamitin niyo lang po ako as your empty vessel. Ikaw ang marinig. Holy Spirit, ikaw ang kumilos. Ikaw ang mangusap sa amin lahat. Ikaw ang magpaunawa sa amin ng iyong salita at katotohanan. And I pray, O God, that all your words will manifest, Lord God, will be put into practice in our lives, Panginoon, bilang mga kabataan. Salamat po, Lord God. Kayo na nga pong maghari sa gawain ito at walang ibang maitaas kundi tanging pangalan mo sa pangalan ni Jesus. Amen. Pakita mo natin yung picture. Ayan. Ano nakikita nyo? Cross. Pagka nakita nyo yung cross, empty na, empty cross, ano yung unang pumapasok sa isip nyo? Ha? Ano? Si Jesus. Oh, okay, si Jesus. Siyempre. Yung pangalawa, yung second, yung picture din. Ayan, hindi malinaw. Ayan, libingan yan, pero walang nakalibing. Wala na yung nakalibing doon. So, empty tomb. Ayan. Ano yung pumapasok sa isip nyo kapag libingan na walang kalibing? Empty tomb. Meron kayong idea? O na kayo, alam nyo na. Yung mga ibang kabataan dito. Ninakaw? Ayan, ito po yung topic natin. Pag sinabing empty cross and empty tomb, it symbolizes the resurrection of our Lord Jesus Christ. Amen? Amen. Yung kaninang pinalabas nila, di ba? Ano yung ginawa ng huli? Di ba gano'n? Si JJ. Di ba nag-resurrect? Pinapakita na yung resurrection ni Jesus. Ayan, it's all about resurrection. Last week, pinag-usapan natin death. Ngayon naman, it's all about resurrection of Jesus Christ. Siguro, marami sa atin o sa inyo ngayon mga kabataan nagtatanong, ano nga ba itong resurrection? Ayan, ano ba yung kahalagahan nito sa buhay natin mga kabataan at lalo na ng mga Kristiyano na nananampalataya sa Panginoong Jesus? Ayan, sige po, let's define first what is resurrection. Ayan, basahin po natin lahat. Resurrection, arising from the dead, the state of those who have risen from the dead, or coming back to life after being dead. Amen. Resurrection, or specifically Jesus Christ's resurrection. In Matthew 16:21, dito tingnan po natin si Jesus, sa tuwing binabanggit niya sa mga followers niya, sa mga disciples niya, yung tungkol sa kanyang pagkamatay, hindi niya nakakalimutang sabihin about His resurrection. Sige po, babasahin ko. Sabi sa Matthew 16:21, from the time on, Jesus began to explain to His disciples that He must go to Jerusalem and suffer many things at the hands of the elders, chief priests, and teachers of the law, and that He must be killed, and on the third day, be raised to life. Every time nababanggit ni Jesus Christ yung about sa kanyang pagkamatay, lagi niya rin sinusunod, sinasabi, on the third day, mabubuhay akong muli. Amen? Amen. Kayo po ba naniniwala na si Jesus ay nabuhay na muli on the third day? Yung di naniniwala, uwi na tayo. Pero hindi, para maniwala tayo,
ngayon nga i-explain natin ito. Amen? Ayan, ang nakakalungkot lang dito, di ba mga followers sila ni Jesus? Sila Peter, ayan, yung lahat ng disciples, yung mga gumaganong-ganon dito kanina, yung na pinakita mga disciples ni Jesus. Alam na nila, pinaalam na ni Jesus, pagkatapos niyang mamatay, on the third day, He will rise again. He will raise to life again. Kaya lang ang nakakalungkot po, noong namatay si Jesus at inilibing, akala ng mga disipulo, tapos na ang lahat. Ayan, meron na akong question. Sino po dito yung namatayan na ng father? Or ng mother? Meron po ba? Wala naman, no? Or lola na lang. O yung close mo na lolo, lola. Ayan. Ayan. Di ba minsan, o kaya sa mga palabas na lang, di ba minsan, yung mga bata o yung mga ganyang age, pagka halimbawa malapit na mamatay yung lolo or lola nila, sinasabi nila, huwag kang malulungkot ha kapag wala na si nanay, wala na si tatay, kasi hindi naman kita pababayaan. Lagi lang ako nandyan, isipin mo, nasa tabi mo lang ako, binabantayan kita. Anong feeling kapag ganun yung sinabi sa'yo ng isang taong mahalaga sa'yo at nagpapaalam na? Somewhat malungkot. Pero kapag sinabi niya na gano'n, di ba, parang it gives you hope. Amen? Yung magkakaroon ka pa rin ng pag-asa na, ay, lagi naman siya nandyan, kahit mawala man siya physically, di ba? Binabantayan niya ako. Kaya lang nakakalungkot po dun sa mga disciples, lagi sinasabi sa kanila ni Jesus, mamamatay siya, but on the third day, He will rise again. Mabubuhay siya muli. Kaya lang, ano po nangyari? Sa John chapter 21, verses 1 to 14, after na mamatay ni Jesus, inilibing, yung mga disipulo, bumalik sila sa old life nila. Kumbaga parang akala nila tapos na ang lahat. Akala nila, nung namatay si Jesus, wala na, hanggang doon na lang. Hanggang doon na lang yung chapter ng buhay nila. Akala nila, yun na yung katapusan ng lahat. Nawala na sila ng pag-asa, nalungkot na ulit, nabuhay na ulit dun sa dati nilang buhay. Bumalik sila sa pangingisda. Akala nila, wala na. Kasi namatay na si Jesus. Tapos inilibing. Nakalimutan nila yung pangako ni Jesus that on the third day, He will rise again. Ano pa? Sa Luke chapter 24, verses 13 to 18, meron doon dalawang disciples, at ang isa doon si Cleopas. Nung pagkatapos ilibing ni Jesus, naglalakad sila, tama ba yun? Lumong-lumo. Downcast. Ayan, sa English. Ganon sila kalungkot, sobra yung lungkot nila nung namatay si Jesus. Akala nila, tapos na ang lahat. Alam niyo po sa atin, ganon din minsan eh. Akala natin, lalo na yung mga Kristiyano na, no, yung mga tumanggap, feeling natin laging defeated, laging talunan. Pero hindi po dapat kasi may pinangako ang Panginoon eh. Diba? On the third day, He will rise again. At nangyari na yon. Nangyari na po yun. Sabi nga, the resurrection of Jesus is the key victory over death. Basahin po natin 1 Corinthians 15:54. Basahin po natin to ah. Meron po ba? Sige, basahin ko na lang. Meron dyan. Ayan. The resurrection of Jesus is the key victory over death. So sabi dun sa verse, death has been swallowed up in victory. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? Lahat yun, yung kamatayan, lahat, everything in this world, na-overcome ng pagtagumpayan nung si Jesus ay muling nabuhay. Kaya sa atin, nakakalungkot po, mga kabataan man, mga nanay man, tatay man, o mga Kristiyano man, ang buhay nananatiling talunan, nananatili na lugmok sa putikan ng kasalanan. Bakit? Hindi kasi nila alam o hindi nila binibigyan ng halaga sa buhay nila yung resurrection ni Jesus. Hindi nila hinayaan na yung kapangyarihan ng pagkabuhay ng muli ni Jesus yung pagbumalot sa buhay nila. Kaya maraming tao ngayon, kahit Kristiyano na, nananatili pa rin sa kasalanan.
talunan, nananatili pa rin sa mundo, sa lahat, o kaya yung iba naman nananatiling talunan sa mga problema, walang pag-asa. Bakit? Hindi nagmamanifest sa kanila yung power ng resurrection o yung pagkabuhay ng muli ni Jesus. Kaya ang problem kasi, bakit gano'n yung nangyayari? Hindi kasi hindi nila alam ano nga ba yung resurrection ni Jesus. Hindi nila naiintindihan ano ba yung importance nito, ano ba yung kahalagahan nito sa buhay nating lahat. Amen? So, ito po yung aalamin natin. Ito yung aalamin natin ngayong hapong ito. Ayan. Sabi po, sa Matthew chapter 28, babasahin ko lang, medyo mahaba na siya. Ayan, about the resurrection. Makinig po tayo. Sabi dito, after the Sabbath, at dawn on the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to look at the tomb. There was a violent earthquake, for an angel of the Lord came down from the heaven and going to the tomb, rolled back the stone and sat on it. His appearance was like lightning, and his clothes were white as snow. The guards were so afraid of him that they shook and became like dead men. Ganun yung nangyari sa mga nagbabantay na gwardiya. The angel said to the women, "Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus, who was crucified. He is not here. He is risen, just as he said." Sabi doon, wala dito si Jesus. Siya ay nabuhay na muli katulad ng sinabi niya. Amen? Maraming beses sinabi ni Jesus yun na muli siyang mabubuhay. Come and see the place where he lay. Then go quickly and tell his disciples, he has risen from the dead and is going ahead of you into Galilee. There you will see him. Now I have told you. In verse 8, so the women hurried away from the tomb, afraid yet filled with joy, and ran to tell his disciples. Suddenly Jesus met them. Sabi ni Jesus, "Greetings," he said. They came to him, clasped his feet, and worshipped him. Then Jesus said to them, "Do not be afraid. Go and tell my brothers, go to Galilee. There they will see me." Amen. In this verse sa chapter 28 ng Matthew, pinapatunayan from the Word of God that Jesus Christ is alive. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, buhay si Jesus. Yung may buhay naman ang pagkakasabi. Sabi mo, buhay si Jesus. Kaya, hindi tayo dapat manatiling talunan sa buhay natin. Amen? Sabihin mo pa sa katabi mo, talunan ka ba? Hindi dapat. Dahil buhay ang Panginoon. Sige po. Meron lang akong mga babasahin para maniwalaan natin at malaman natin yung importance nitong resurrection ni Jesus sa buhay natin lahat. Amen? Doon sa Matthew, sinabi doon kung paano nangyari. Diba, merong angel na dumating. Ano nangyari sa bato? Ay, wait lang yung tomb pala, or yung mga libingan noon, hindi katulad ng libingan ngayon. Yung libingan ngayon, diba? Yung nicho, ang tawag doon? Nicho, rectangle, ganyan. Noong unang panahon, or yung panahon sa Bible, ang mga libingan doon, kuweba, cave. So, ang pinakaharang doon sa, ganyan, malaking bato yung nakaharang doon sa opening ng cave na yon. Sige po. Babasahin ko lang dito. Merong dalawang magkaibang report na nangyari pagkatapos na nag-resurrect si Jesus. Una, yung mga soldiers, yung mga sinungaling na soldiers. Sinabi ko sinungaling kasi, basahin ko. Sabi sa verse 11, while the women were on their way, some of the guards
had happened. Sinabi nila doon sa mga chief priests na, ayun nga, nagkaroon ng earthquake, ang nangyari yung bato, it rolled away, nalis doon sa pagkakatakip doon sa opening. Ayan. And then, when the chief priests had met with the elders and devised a plan, they gave the soldiers a large sum of money. Binayaran ng mga chief priests yung gwardya. Sa tingin niyo, bakit nila binayaran yung gwardya ng malaking halaga ng pera? May idea kayo? Kasi, alam naman, kung babasahin natin ang buong Matthew or itong mga Gospels, yung mga chief priests, galit sila kay Jesus. Hindi sila naniniwala na si Jesus Christ ang Messiah. Hindi sila naniniwala na si Jesus Christ yung Diyos. Hindi sila naniniwala. Kaya nila binayaran itong mga soldiers kasi ayaw nila na yung mga taong maniwala na si Jesus Christ ay talagang totoong Diyos. At siya ay nag-resurrect ulit. Well, in fact, doon pa lang, sa pagbabayad nilang yon sa mga soldiers, sa mga gwardya, doon pa lang, nasa isip na nilang totoo nga na si Jesus ay Diyos at nabuhay siyang muli. Kaya lang, ayaw nila na paniwalaan yon. Kaya gumawa na lang sila ng kasinungalingan. Para i-report ng mga gwardya, eto basahin ko pa. Sabi dito, you are to say, ito yung minutos ng mga chief priests sa mga gwardya, ito yung dapat niyong sabihin. His disciples came during the night and stole him away while we were asleep. If this report gets to the governor, we will satisfy him and keep you out of trouble. So the soldiers took the money and did as they were instructed. And this story has been widely circulated among the Jews to this very day. Nakakalungkot po. Hanggang ngayon, ang pinaniniwalaan pa rin ng maraming tao, si Jesus Christ ay hindi nabuhay na muli. Dahil sa kasinungalingan na ginawa noong mga chief priests na itinuro sa mga soldiers. Alam niyo kung talagang hindi nag-resurrect si Jesus, kung talagang totoo yung sinasabi ng chief priest, dapat mailalantad nila yung body ni Jesus Kaya lang wala naman silang naipakita kasi totoong nabuhay na muli si Jesus. Amen? Totoong nabuhay siyang muli. Kaya dito, gumawa lang sila ng kasinungalingan para hindi sila mapahiya. Hindi sila mapahiya doon sa paniniwala nila. So, ngayon, merong 10 proofs of the resurrection. Ayan, tingnan natin. Para mas maniwala tayo na totoong nabuhay na muli si Jesus, at ito yung panghawakan natin sa buhay natin para hindi tayo manatiling talunan sa buhay, hindi tayo manatili sa kasalanan natin, at sa mga kahirapan o mga pagsubok problema sa buhay natin. Nawa itong 10 proofs na to, magbigay sa atin ng patunay na totoong si Jesus Christ ay nabuhay na muli. Number 1. The stone was rolled away. The guards were gone, and the body of Jesus was missing. Ang nangyari dun sa mga gwardya, di ba ang sabi, they felt like dead men dahil may mga anghel na bumaba nung nagkaroon ng earthquake. Tapos yun pa, yung stone na malaki, mahirap yun. Kayo ba, nakatulak na kayo ng super laking bato? Kaya niyo ba yun? Hindi naman, di ba? Kaya kung sinasabi nila na ninakaw ng mga disciples yung katawan ni Jesus nung gabi, bago nila maitulak yun, napakahirap. Siguro naman, kung halimbawa, 4 yung gwardya, halimbawa, no? Kasi ang sabi dun sa binabasa ko, yung isa sa gabi natutulog, yung 3 gising para bantayan. Kasi inutusin ng mga Pharisees, ng mga chief priests na alam kasi nila sinasabi ni Jesus on the 3rd day, mabuhay ang muli. Kaya iniisip na nila na sa pangatlong araw na nakawin ng mga disipulo yung katawan niya. So dahil mauntak sila, gusto na makasigurado, nagpabantay sila, nilagyan pa nila ng seal yun. Hindi lang basta itinakip doon, nilagyan pa nila ng seal yung tomb na yun para mas
sigurado na hindi mananakaw yung katawan. Pero ang nangyari, dahil talagang totoo yung resurrection ni Jesus, walang sino man ang maaaring makapigil kahit pa yung malaking bato at maseryohan yun. Amen? Dahil ganun kamapangyarihan ng Panginoon. So, kung totoo yung kasinungalingan nila, imposible yan na nanakawin ng mga disciples. Kasi bago nila manakaw yun, magkakaroon muna ng madugong labanan. Hindi papayag yung mga gwardiya na basta na lang manakaw ng mga disciples. Kahit pa natutulog sila, sabi nga dun sa binabasa ko, matatagalan yung mga disciples bago nila mabuksan yung tomb na yan dahil it is sealed, selyado, at napakalaki yung bato. At syempre, hindi naman siguro patay yung mga gwardiya doon para hindi nila maramdaman na mayroong mga tao na kumikilos sa labas. Kaya, it is one of the proofs of the resurrection of Jesus. Una, yung stone, it was rolled away. Yung mga gwardiya, wala na doon. At, higit sa lahat, yung katawan ni Jesus, wala doon. Amen? Wala yung katawan niya doon sa loob ng libingan. Number 2, the women who arrive at the tomb have an encounter with an angel. O yung pinasa natin kanina. Diba? Sabi doon, the disciples of Jesus did not expect Him to rise from the dead, even though He told them He would. It took the testimony of a supernatural being to convince the women of what had actually occurred. Kasi nga, di ba, nung namatay na si Jesus, parang nawala na ng hope yung mga disciples. Kaya, ang ginawa ng Lord, para maniwala sila, nabuhay talaga siyang muli, nagpadala siya ng mga anghel para mag-testify, sabihin, patunayan sa kanila na si Jesus ay nabuhay na muli. Amen? Number 3, the disciples did not believe their report. Noong pumunta na si Mary Magdalene doon kina Peter, hindi sila agad naniwala. Nagkaroon sila ng unbelief. Hindi sila naniwala doon sa sinabi niya na wala yung katawan ni Jesus, na si Jesus ay nabuhay na muli. Bakit mahalaga itong proof na to? Sabi dito, this reaction is important for us to understand because it reveals their true state in the aftermath. Kasi kailangan itong proof na to, yung pangatlo, para makita natin na sila mismo, yung mga disipulo, naging hopeless, kumbaga natakot at nagkaroon sila ng unbelief doon sa resurrection ni Jesus. But then, along the way, napatunayan din nila sa proof number 4. Sabi doon, Peter also witnesses the empty tomb and the grave clothes. Ayan, yung kaninang pinakita kong picture, di ba, may cloth doon na iwan, yung ipinambalot kay Jesus sa body niya. So after receiving the report in unbelief, Scripture tells us that Peter arose and ran to the tomb, and stooping down, he saw the linen cloths lying by themselves, and he departed, marveling to himself at what had happened. So sila mismo nakita nila, wala din yung katawan ni Jesus doon sa tomb na yon. Amen? So nakita na nila by their eyes mismo. Ano ba ang proof? Number 5. There were many post-resurrection appearances of Christ. So, sabi nga po dito, it was not the empty tomb that convinced the disciples of Christ's resurrection. It was His post-resurrection appearances. After na si Jesus ay mag-resurrect, nagpakita siya sa maraming tao, sa iba't ibang tao. Kasama na yung mga disciples niya. Ayan, basahin mo lang dito. John 20:14, nagpakita siya kay Mary Magdalene. And then Matthew 28:9-10, nagpakita siya dun sa mga babae returning from the tomb, yung mga galing dun sa libingan. Luke 24:34, nagpakita siya kay Peter nung after nung resurrection. Nagpakita rin siya doon sa dalawang disciples na naglalakad na ng lulumo. At madami pa ang mga post-resurrection
resurrection appearances ng Panginoon na nagpapatunay na siya ay truly nabuhay na muli. Amen? Kung babasahin natin ang buong Biblia, ang New Testament, makikita natin marami pa siyang ginawang post-resurrection appearances na nagpapatunay na hindi siya nanatiling patay, hindi siya nanatili doon sa grave. Amen? Ayan, number 6. Nobody was ever produced by the Jewish leaders. Eto, kasi kung sinasabi ng mga Jewish leaders na si Jesus ay ninakaw lang yung body niya, hindi sila titigil, halugugin ang buong lugar, ang lahat, ang iba't ibang lugar para lang makita yung body. Wala silang nakita, wala silang naipakita sa mga tao na katawan ni Jesus. Hindi katulad nito. Tingnan natin yung picture. Kilala niyo yan? Sino kamukha? Si Chas? Sino yan? Sino nakakilala? Oh, sino ba lang nakakilala? Sino yan? Kayo? Confucius. Si Confucius. Kilala niyo si Confucius? Sino siya? Yung nakalagay sa picture. Ha? Oh, bukod doon. Kaya ako Confucius. Yung nakalagay Diba? sa picture. Si Confucius was a great philosopher then. Amen? Pero akong binasa, nagkaroon sila ng tawag doon, gusto nilang patunayan yung about sa resurrection. Kaya tinignan nila yung mga libingan ng mga great known philosophers. Tinignan nila yung libingan niya. Ano sa tingin niyo nakita? Ano? Damo? Nakita, it was occupied. Ibig sabihin, nandoon yung labing niya. Okay? Sumunod. Pogi. Sino yan? Hindi nyo kilala yan. Di ba merong religiyon na Rizalista? Parang si Rizal yung Diyos nila. Pero, dahil tao rin yan, yung kanyang libingan, nandun yung mga labi niya. Okay? Kahit pa sabihin kit-remake. Gusto na bang cremation doon, mananatili pa rin kabon niya, di ba? Sumunod. Sino yan? Santa Claus. Hindi ko siya kilala talaga. Hindi kami close. Si Karl Marx. Sino si Karl Marx? Father of Communism. O, buti ba sinalam nila ako hindi ko alam. May kamukha ba dito? Ayan! Natagpuan din yung tomb niya, ano? Occupied. Next. Meron pa? Sino yan? Tatay Vince. Goyo mo ka. Grabe, Si parang... Lao Chu! Siya yung ano ng Taoism, di ba? Ayan. Lao Chu. Ayan. So, they found their grave occupied. Pero nung tinignan nila yung tomb ni Jesus, yun lang yung empty. Amen? And that is a great proof na si Jesus ay tunay na nabuhay na muli. Hindi nila nakita yung katawan ni Jesus. Nabasa niyo yung Da Vinci Code? Napanood, nabasa. Hindi ko na maalala pero andun meron din parang pinapakita doon yung nakawan na nangyari. Pero hindi yung totoo na maniwala doon. Okay? Paniwalaan natin. Sino yan? Ferdinand Marcos. Hanggang ngayon pinapreserve yung body niya. Wala nang magagawa, patay na yan. Ayan. Pero nakikita natin yung labi nila, di ba? Hindi sila ano daw? Oh, sige. Meron pa akong papakita. Ayan. Nakita ko kanina. Wala rin ako sila to. Sino makauna may premyo? Wow! Galing niya! Ano ni Irene? Joke na yung prize. Si Pedro Calungsod. Sino siya? Yung bagong kinanonize, yung dineclare na second saint daw. Yung dineclare na pangalawang
dalawang santo daw na galing sa Pilipinas. Ito daw yung saint ng Filipino youth. Papayag ba kayo ng Diyos nyo? Sino na yung dapat yung Diyos natin? Yung Diyos na nag-resurrect. Amen? Yung Diyos na buhay. At wala nang iba kundi si Jesus Christ. Amen? Amen. Sige po. Number 7. The remarkable change in the lives of the disciples. Alam niyo dahil dun sa post-resurrection ni Jesus, di ba sabi ko, nung pagkatapos ilibing ni Jesus, parang nanlumo yung mga disipulo. Nagkaroon sila ng unbelief, natakot. Sabi nila, paano na yung buhay namin? Wala na si Jesus, hindi na namin siya kasama. Wala na. Nawala na sila ng pag-asa. Pero, nung nagpakita sa kanila si Jesus after He resurrected, ayan, dahil doon, binago yung buhay ng mga disipulo. Amen? Sabi dito, the post-resurrection appearances of Christ changed the lives of the disciples from defeated cowards to bold and courageous witnesses. Nakita naman, kung babasahin natin ang Book of Acts, grabe yung boldness, yung courage ng mga disipulo sa pag-share ng Word of God. Grabe yung ginawa nilang paghayo, pag-share na si Jesus ay buhay, na si Jesus ang tunay na Panginoon. Kahit na yung buhay mismo nila yung maging kapalit or makitaya just to share the truth of gospel, ginawa nila. Bakit? Kasi naniniwala sila na buhay si Jesus. Ikaw ba? Bibigay mo yung buhay mo kung kasinungalingan. Itong sinasabi ng mga soldier na to, kung hindi totoo yung pag-resurrect ni Jesus, sasuffer mo ba yung sarili mo kung hindi ka naniniwala na totoo yung resurrection? Hindi naman, di ba? Pero itong mga disciples, they are willing to die. Even a martyr death, sabi doon, dahil alam nila, totoo yung sinasabi nila, totoo yung pinaniniwalaan nila na buhay si Jesus. Amen? At marami ginawang pagbabago ang Lord sa buhay nila. Mga duwag nga yan sila, yung mga disciples. Alam niyo ba nung pinako si Jesus Christ sa krus, marami sa kanila, mga disipulo nagtago. Dininay si Jesus. Sabi ni Peter, di ko yan nakikilala. Natakot sila kasi sila din papatayin. Pero right after Christ's resurrection, binago yung buhay ng mga disipulo. Makikita natin sila Peter, sila John, talagang humayo sila. Amen? Para lang patunayan at i-share na buhay si Jesus at siya ang tunay na Diyos. And then verse 8. Number 8. The coming of the Holy Spirit on the day of Pentecost. Ayan, basahin ko lang. Acts chapter 2, verses 1 to 4. Ayan. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Ayan, pinangako ni Jesus Christ yan. Oo nga, siya ay aalis, pupunta sa kanyang Ama, pero pinangako niya, sa pag-alis niya, isasend niya yung Holy Spirit. Amen? So, yan ang isa sa mga proof of Christ's resurrection. And then, number 9, the changed lives of those who have opened their hearts to Jesus down through the centuries. Sabi dito, countless millions have experienced the revelation of Jesus Christ as the Son of God through the centuries. These conversions have happened in many varied personal ways, but stand together as a testimony of the power of the Spirit released through His resurrection. Alam niyo, special kayo sa amin Kaya nag-interview kami ng mga special na tao, ng mga sikat na tao, para mag-testify about Christ's resurrection. Gusto niyo nang makita kung sino yun? Ayan, mga special to mga artista.
Sige, panoorin po natin. Power of Resurrection. Yan. Nung malaman niya na nabuhay si Jesus after 3 days, nagalak siya. Siguro sa ating ganun din. Dapat siguro mag-rejoice din tayo dahil meron pala talagang Diyos na nagdikta sa atin sa mga kasalanan na gawa natin. Although hindi naman siya ang dapat, hindi siya ang dapat na magdusa doon sa krus ng Kalbaryo. Pero dahil sa kanyang pag-ibig sa atin is nagawa niyang tiisin lahat yun. So after nung 3 days na pagka-patay niya, at muli siyang nabuhay, sabi nga nila niya, finish, ibig sabihin tapos na. So dapat magalak tayo dahil natapos na nga tayo doon sa pagkakasalan. Ako talaga yung buhay ko dati. Parang wala nang direksyon. Akala ko parang tulad na cycle pa ulit-ulit. Bakit nakatingala? Parang yung mga magulang ko nasa sagot na. Pero nalaman mo kung pala si Cristo. Nung makasulo po siya sa pamilya ko yung word of God, nalaman ko yung kabutihan niya. At nagkaroon ako ng lakas na loob para sabihin at ipadama sa kanila na yung pagmamahal ni Jesus
13, ito yung signs of the end of the age. Ayan, yan yung mga mangyayari. At ngayon nga, makikita natin marami ng signs of the end of the world. End of age. Nasa na tayo? Sa end times na tayo. Ayan, na nangyayari. Na binigay ng prophecies ng Panginoon. So, doon, naniniwala na ba kayo na talagang nabuhay na muli si Jesus? Amen, pero amen.